Magandang araw mga kababayan, good day po. Welcome po sa ating episode. I'm Lyndon Catulong. Pag-usapan natin mga kaibigan itong issue patungkol dito sa San Juanico Bridge. Alam niyo po, lumabas na itong San Juanico Bridge. Ang dami na mga na disturbo dito sa issue na ito eh. Kasi po ang San Juanico Bridge ay tila hindi na pinapadaanan ito lalo na sa mga malalaki at mga mabibigat na sasakyan po. Ano po? Dahil sa may mga structural defects, ika nga na sinasabi ng ating mga inhinyero po. Pero ating pag-usapan, mga kababayan, hindi po patungkol dito sa San Juanico Bridge as in sa tulay na yan mga kaibigan. Okay? Ang pag-usapan natin dito, itong banat mga kaibigan ng spokesperson ng palasyo, si Claire Castro. Ang binanatan niya mga kaibigan dito ay ang kapatid mismo ng presidente, na si Senator Amy Marcos. Meron ba yun? Meron po. Binanatan po ng secretary po, ng spokesperson ng palasyo mga kaibigan, ang kapatid ng vice presidente. Ito po lumabas dito sa balita na nakuha natin mga kababayan. Again, published pa rin ito sa inquirer.net. Ano po? Noong nakaraang Hunyo pa ito mga kaibigan, 20. Noong Hunyo 20 pa ito lumabas na issue mga kaibigan. Pero parang natabunan po sa maraming issue mga kababayan dito sa ating lipunan. Natabunan. Pero alam niyo magandang issue ito. Kasi po, parang na-trigger dito mga kababayan, si Senator Amy Marcos mga kaibigan, tungkol din dito sa statement ni Claire Castro. Pero para mas maliwanag mga kaibigan basahin ko itong balita na nakuha natin mga kababayan. Sabi dito, ang headline is, Palace to Amy Marcos. Dinala ang palasyo, Is your ambition becoming clear? Aba, ano to? Nakalagay dito mga kaibigan, after Marcos said she would have been president to fix San Juanico Bridge. Maging siya pala sana ang maging presidente para maayos yung San Juanico Bridge mga kababayan. Dito nag-umpisa ang ika nga sabihin natin sagutan po dito. Ano po? Sabi nitong balita mga kababayan, Manila, Philippines. Sa Manila ito ginawa itong news na ito. A palace official on Friday questioned the meaning behind Senator Amy Marcos' remarks about running for president in connection with the rehabilitation of the San Juanico Bridge. During a briefing in Malacanang, Palace Press Corps Officer Claire Castro asked, may nagtanong po sa kanya, whether Marcos's recent statements reflected a deeper political ambition. Lumiliwanag po ba ang ambisyon ni Sen. Amy Marcos? In a form of question, sinabi ni Claire Castro. Talagang matibay ito si Claire Pero, sinabi dito sa balitang ito, not specifying what ambition of the senator she was referring to. Pero doon sa headline, nakita na ninyo, sabi dito, she noted that Marcos, meaning referring to Amy, who has been a senator since 2019,
should be familiar with the budget allocation under the Duterte administration. Ayun na naman, pumunta na naman siya sa Duterte. Ano ka ba, Claire? Auntie Claire, ano ka ba? Bakit bawat salita mo na lang Duterte dito, Duterte? Hindi naman kasama ang Duterte sa pinag-usapan ninyo dito eh. Talagang ito si Auntie Claire. Ito ang nagpapainit kung minsan mga kababayan sa ating mga kaibigan. Ano po? Auntie Claire, wag naman yung parang hindi kayo makakamove on eh. Lahat na lang Duterte. Wag ninyo namang isama ng mga Duterte. Parang nasa mukhang bibig ninyo na halos Duterte na lang. Hindi po ba kayo makausad po, makamove on ng kung anong mga issues at may mga preskon ninyo dyan hindi na matanggal yung bunganga ng kakaminsyon at tikom ang bunganga ng kakaminsyon ng Duterte. Siguro tama na po. Move on na tayo. Kayo naman ang palaging nagsabi na move on na tayo eh. Sabi dito mga kababayan. Well, anyway, naging senador po si mahal na Senadora Amy Marcos since 2019 at malamang po ay alam na naman po niya ang naging budget ng ating administrasyon patungkol po dito sa San Juanico Bridge at 4 na taon pong nagkaroon. Kung hindi ako nagkakamali, 4 na taon since 2018 up to 2022. Aba, pasaring na naman. Ang administrasyong Duterte po, pero hindi nga po nagkaroon ng rehabilitasyon. Bakit talaga ano po? Alright. Babasahin ko lang po dito mga kababayan. Sabi dito, well anyway, the esteemed Senator Amy Marcos has been a senator since 2019, English ito, and she is almost likely aware of the previous administration's budget concerning the San Juanico Bridge. If I'm not mistaken, sabi niya, the Duterte administration spanned 4 years from 2018 to 2022, but no rehabilitation was carried out during the time. Dagdag pa niya, Castro added that it was only during the administration of President Marcos Jr. that a full inspection was conducted on the bridge, revealing the true extent of its structural damage. Yan, sabi dito. At dapat nga pong magpapasalamat po tayo sa panahon po ngayon ni Pangulong Marcos Jr. dahil nang nagkaroon ng inspeksyon, doon lamang po nakita na ang lawak na po ng danyos at dapat na kailangang i-repair sa San Juanico Bridge, sabi ni Castro. The issue arose, mga kaibigan, after Senator Marcos questioned the supposedly low budget allocated for the maintenance of 1970s, 70s pa ito, 50s, 70s, era infrastructure, mga kababayan. This was countered na naman, ito, sumali na naman itong si Abante, yung spokesperson ng House of Representatives. Kinounter din ito ni House spokesperson, Princess Abante, na nagsabi po, who asked what the senator had done for the 52-year-old bridge. Bakit ka? Bakit sumausaw na naman itong Princess Abante na ito? Sumausaw na naman. Alright. Ang San Juanico Bridge ay binuo sa administrasyon ng aking ama. Ang San Juanico Bridge ay binuo sa administrasyon ng aking ama na simbolismo ng katatagan at pagtutulay ng kalinga ng pamahalaan papunta sa mga mamamayan. Ngayon, pinagdududahan ang tibay at serbisyo nito. Pero ang hinahanapan ng solusyon ay ako pa rin. The senator said
in response to Abante. Ano ka ba, hindi ka pa nga pinanganak nito sigurong time nito, Madam Princess. Huwag ka nga sumausaw. Okay? Sumausaw si Madam Princess Abante. Sabi pa nga dito, bakit ako na senador ang hinanapan mo ng aksyon? Yung amo mo diyan, nakatira. Aba? Sino kayo yung amo na diyan nakatira? Kasi spokesperson siya ng House of Representatives. Ang ibig sabihin, yung nakatira diyan na amo niya sa House of Representatives. Hindi sinabi lang dito. But I understand, she is referring kay Speaker Martin Romualdez. Bakit ako na senador ang hinahanapan mo ng aksyon? Yung amo mo diyan nakatira. Bakit hindi mo tanungin? Lahat kayo sa akin nakatingin. Sana ako na lang nagpresidente. Dito pala lumabas yung title sa ibabaw kanina, mga kababayan. Sana ako na lang nagpresidente. Diba? Masakit din ito. Alright. Sabi dito, why are you asking me, a senator, to take action? Your boss lived there. Why don't you ask him? All of you are looking at me. Maybe I should have just run for president. Kumbaga, buti pa ako na lang sana ang tumakbo ng presidente. Ko. Masakit ito. Sa bagay, totoo naman sa umpisa talaga, mga kababayan. Okay? Siyempre, napag-usapan na lang natin ito. Yung umpisa talaga, mga kababayan, sinabi na ito meron nang pinalabas si former President, meron nang pinalabas si VP Sara patungkol dito, mga kababayan, nung lumabas na yung parabang nagsisya na, sana hindi magkaganito tayo kung ikaw lang tumakbo, di ba? Meron yun, di ba? Lumabas. At in-explain naman ito ni BP Inday. Sabi niya, wala talaga akong isip na magpresidente. Okay? Si Senator Amy ang madalas lumalapit, kinakausap, kinakumbinsi daw ako, sabi ni BP Inday. Kung matandaan ninyo yun. Pero sabi niya, hindi talaga ako, wala akong balak wala akong balak tatakbo ng presidente. Kaya sabi niya, doon, na lang, parang na-link, natulay na lang kay BBM. Although, hindi sila, they are not very close ni BBM. Kasi sabi ni BP Inday, si Senator Amy, close kami ni Senator Amy kasi may there was one occasion na because of that, lalong nagka-close sila. Okay. Yun ang, di ba, sinabi ni BP Sari nung in-explain niya ito. Mabuti na lang, mga kababayan, kasi nung panahon, wala naman nag-isip na ganito ang mangyari, mga kababayan, sa totoo lang. Magkaganito ang sitwasyon ng Duterte, Marcos, closeness or friendship. Wala naman talagang nag-iisip na hahantong sa ganito, mga kababayan, po. Siguro may dahil sa alam niyo, may mga interest because ang presidente after sa kanyang term wala na yan, di ba? And per our constitution hindi na pwedeng makatakbo uli. May one term lang para sa kanyang presidency. So, di natin alam, mga kababayan, di natin alam. Baka meron kang puwersa sa likod na dito bumubulong kay Presidente Marcos, na ganito hanggang sa tuluyan, mga kababayan, ito. Nagkahiwalay ang magandang relasyon ng Sara Duterte at saka BBM, mga kababayan.
I understand, hindi lang sa politika nagkaanuhan ito, hanggang naging personala na, no? Mga kababayan, sa tingin ko po, hanggang nagka-personala na ang problema, mga kaibigan nila. Now, going back dito sa problemang tinalakay natin, mga kababayan. Dito lumabas na, kumbaga, in our ordinary in layman's language natin, mga kababayan, mabuti pa ako naging presidente. Di ba? Maybe I should have just run for president. Parang, buti pa ako na lang ang tumakbo ng presidente. Kita ano yan? Napansin ba yun? Kaya pala ganon. Alright. Sabi dito sa narrative, mga kababayan, dito sa news, the Office of the Civil Defense has established the San Juanico Task Group to manage security, safety, and operational coordination while repairs are being done. A state of calamity was also declared over the Eastern Visayas to ensure that the repair and rehabilitation of the San Juanico Bridge will be hastened, and so that measures to mitigate the impact on residents of Samar and Leyte will be available soon. So, ito ang istorya, mga kababayan. Na, ang ano ko dito, mga kaibigan, ang nakikita ko dito, itong spokesperson ng palasyo ang nakakuan parang nagpapa-ignite ng mga issues, mga kababayan. Okay? Pag tingnan mo talaga ang the whole picture, mga kababayan, ang tandaan nito, that blood is thicker than water. Ano po? Kahit na po anong sino ang dikit mo dyan or ano ba, dugo pa rin ang lalabas, mga kababayan. Ano po? My point is that, siguro maingat lang, mga kababayan, ang itong spokesperson natin dyan sa palasyo. Sobrang ano naman kasi ang tingin niya pagka-Aimee is an extension of Duterte. Kaya madalas niya, mga kababayang, mapasama sa kanyang mga sinasabi, ano po, yung Duterte. Ang problema ngayon nakikita, mga kaibigan, ngayon nakita yan. Whether inspeksyonin o hindi inspeksyonin yan, mga kaibigan, under dyan sa mga engineering code, engineering laws, yung structure, may period of durability yan. It does not mean na hindi na budgetan noon, mga kaibigan, kahit na may nakita na ganyan. 4 years ang sinabi niya, mga kababayan, ano po. Maybe, nung 4 years na yun, is within pa, doon sa structural integrity niya, ano po. Na kahit na, mga kababayan, ganong bigat ng mga dumadaan doon, nandoon pa ang kanyang durability, yung kanyang tibay po. Kasi nga po, within pa sa kanyang structural integrity period, mga kababayan natin. But I am not saying na structurally defective na talaga siya, but maybe, perhaps, ano po, meron na ngayon, mga kababayan natin. Because, tapos na yung 4 years Dito nila nakikita, mga kaibigan, na may defect na po. Because, ilang lindol na dumaan, mga kababayan natin. Ilang lindol na dumaan. Binagyo pa nga yan Di ba? Siyempre, hindi natin sinisi. Ako, I will not even blame dito sa administration na ito. Bakit nagkaganon yan?
Hindi ko pwedeng sisihin mga kababayan ang administrasyon na ito. Kasi hindi naman hawak niya. Bakit? Pagka siya ang presidente, si President Bongbong, hindi masisira o during his time ay masisira. Wala namang makapag-predict na ganyan eh. It so happen lamang po na nung mag-inspeksyon na, mga kaibigan, nakitaan talaga na may depekto na. Wala naman sinisisi dito mga kaibigan eh. Pero, huwag naman itong si Claire mga kaibigan na bumanat siya, binanata niya si Amy, kinunik na naman ang kinunik niya ang Duterte. Ano bang koneksyon doon? Di ba? Wala namang koneksyon. Di ko maintindihan eh kung anong klaseng laman ng utak na ito eh. Ano po? Siguro, move on na kayo. Move on. Huwag na kayo magsige. Sige na lang tayong pabalik. Matapos na lang ang administrasyong ito. Hanggang sa pinakadulo na. Duterte pa rin ang dahilan ng lahat. Yan ang problema. Plano nyo, ako, gusto ko lang sabihin dito, kung meron mang makarating man ito sa palasyo, alam niyo ang mas nakapalala ngayon dito, mas lalong uminit ang tao. Nung pinapasok na ninyo yung spokesperson ninyo. Oo. Kasi dada ng dada eh. May mga sinasabi na nakakairita pakinggan. Yung issues na hindi naman kasama o kasali itong issue ng mga Duterte. Ano ba, bakit maging kasama yan? Ang issue ng tulay, San Juanico Bridge, mga kababayan na nakareact si Amy, Senator Amy, iyan, na para bang ang nakikita niya, budget ang kulang. Ano po? Di ba? Kung nakuha ninyo mga kababayan yung sinabi ni Senator Amy dito sa news na pinagkunan natin dito mga kababayan sa ating tinalakay na issue ngayon, mga kababayan, budget lang po. Nag-react siya doon kay Princess Abante. Sabi niya, bakit? Itanong mo doon sa amo mo. Pero pagdating mga kababayan kay Claire Castro, anong sinabi? 4 years ang nakaraan. 4 years siya nandyan sa poder ng Duterte administration. Para bang ganun? Bakit? Wala kayong nagawa dyan? Bakit kasama pang Duterte? At hindi naman ang nagbabudget talaga dyan ang Senado eh. Di ba? Tama yun. Ngayon nakita mga kababayan because ngayon na siguro, pag inspeksyon nila ngayon nakitaan ng depekto. Bakit? Issue ba yun? Di naman siguro issue yun eh. Yung defects naman nakita ngayon, pasalamat tayo mga kababayan na nakita yan. Alam mo yun? Bakit sinabi kong pasalamat tayo? What if nangyari ang trahedya? Nangyari ang insidente? Kasi napabayaan, hindi na inspeksyon. Di ba mas lalong problema? Hindi naman sinabi mga kababayan, di ba? Ano po? Na sinisi dito ang administrasyon ngayon. Bakit nagkaganyan yan? Bakit may depekto yan? Wala naman. Hindi naman siguro sinisi. Ano ka ba, Ate Claire? Hindi naman.
Walang sinisi dyan. Kasi nga, maintindihan ng tao, unang-una, ang tandang-tanda na ng tulay na yan. Pangalawa, dumaan na yan sa mga matitinding lindol po. Pangatlo, dumaan na yan sa matinding bagyo, mga kababayan, na halos lahat ng mga puno na buwal. Mga corals po, doon sa mga bayan-bayan na may malaking corals, mga kababayan, malawak na corals, nung tinamaan ng mga bagyo, mga kababayan, nasira lahat yung ilang hektarya po na coral area, mga kababayan. Makikita niyo, pumunta kayo. May malawak na ilang hektaryang coral area, mga kababayan. Pumunta kayo ng Davao, sa may Davao Oriental. May island dyan. Yung island, kaharap doon sa mainland, mga kababayan, ilang kilometro, ilang hektarya pala. No? I mean, hektarya. Na puros corals yan. Hanggang sa dung boundary na sinasabi nilang yung pumuputok na po yung mga alon na malalaki. Pero papasok dito, napakalawak po. Sira lahat yan ng bagyo na yun. Nasa underwater, ha? Corals po. Ang gaganda ng mga corals yan po. Sira. What I mean, nasisira nga yung mga natural na nasa sa ilalim. Yan pa nasa ibabaw. Diba? Kaya po, sinabi natin, mga kaibigan, dito, ito may problema itong spokesperson, mga kababayan ng Malacanang. Siyang nagpapa-ignite ng problema, mga kaibigan. Siguro kung nakikinig yung mga natin, if I were you, palitan ninyo yan. Magtanong-tanong nga kayo. Mag-survey kayo from dulo, sa pinakadulo po ng Pilipinas hanggang sa pinakadulo, from the top hanggang sa pinakadulo dito sa Mindanao. Luzon to Mindanao. Magtanong kayo kung nagustuhan ba. Siya ang gumagawa ng issue na umiinit po ang tao eh. Kagaya nito, kaganda ng issue, kaganda ng ang sinabi lang ng kapatid ng ating presidente, budget. Ano po? 'Di ba? Kumbaga, nandiyan na yan, nakita na yan. Bakit hindi na punduhan? Anong sagot? Nasaan ka? 4 years nasa Duterte administration ka, bakit wala na pundo? Ano po? Ito tapos, anong meron ngayon? Sabihin natin kung sinabi ni Senator Amy na sana siya na lang naging presidente. Siguro para mas madali ang aksyon, ano po, sa mga ganyan. Anong problema? Hindi naman sinabi ni Senator Amy, mga kababayan, ano po, na itong administration na ito, may problema talaga ito. Hindi pinapakinggan ang daing ng taong bayan, ang daing ng Pilipino. Hindi naman sinabi. Di ba? Kinounter na agad, mga kababayan, ng istorya ng ating spokesperson dyan sa palasyo na sa 4 years ka. From 2018 to 2021. Nasa Duterte administration. Para bang, tinanong, nasaan ka? Bakit hindi ninyo ito nagawa? Ano po? Siyempre, mairita talaga yung senator. Una, you have to show respect doon sa senator. Number 1, pinili po ito ng tao eh. Pinili po ito ng tao.
at yung posisyon mo, linagay ka lang ng tao na pinili ng tao. But it does not mean, pag linagay ka, yung mandate ng tao na inherit mo. Para bang lalabas ngayon na as if you are also an elected person, mga kababayan ko. Tama po? Linagay ka lang, only one person or two or three. Maybe more than three. Kasi padri-padrino. Ano po? Kaya sana, sa ganito mga kababayan, pareho kayo nasa gobyerno, konting respeto siguro ang nakikita ko dito. Saka kapatid dito ng presidente. Hayaan mo sila ang magpalitan ng istorya. Mag-exchange of words sila. Hayaan mo sila, magkapatid yan sila. Kung direktahin kung direktahin ng senador, yung kanyang kapatid na presidente, bahala na sila. Ano po? Be it in a capacity of their relation as brother and sister, or in a capacity bilang mga opisyal sila ng ating gobyerno. Pabayaan mo yun sila. Ano po? Kasi pagka nagre-react ka po ng ganito, ang lalabas kasi dyan mukhang pinapalala mo Para bang you are pushing intrigues. Okay? Doon sa dalawang magkakapatid. What if ngayon, kung sinabi ni Senator Amy na sana siya na lang ang tumakbo na presidente, ano ngayon? What is your participation doon? Diba? Hindi naman ikaw ang tinatarget doon Kung sinabi niyang, sana ako na lang tumakbo ng presidente, di ba indirectly, she is addressing towards doon sa kanyang kapatid at hindi ikaw? That, not because you are the spokesperson of Palacio, sa mga ganitong usapan, titirahin mo yung kapatid ng amo mo? Di ba? Hayaan mo sila magbanatan doon. Para sila lang. Kasi you're sowing intrigues na magka-away itong dalawa. Ano po? Hindi maganda. Kung saan man makakaabot itong episode na ito. If I were you, palitan ninyo yung spokesperson ninyo. Kasi siya ang nagpapaapoy ng umiinit na pinapaapoy pa. Inaapuyan pa. Ano po? Dapat hindi ganon. Dapat yun ang slow down sa apoy po. Hindi po ba? Mga kababayan, sana po itong issue na ito ay maintindihan ng lahat ng mga Pilipino. Actually, this is not a kind of issue na yung spokesperson ang magpalabas ng statement, mga kababayan, towards doon sa ating senator elected by the people. Okay? Na ito namang issue na ito, pwede namang pag-usapan niya ng magkapatid. Sa bagay naman, lagi nang sinasabi ni Senator Amy, mahirapan siya makausap ang kanyang kapatid. Because ang dami nga po daw mga magagaling na tao nasa paligid ng kanyang kapatid diyan sa Malacanang, na kahit na ang kanilang relationship being magkapatid, mahirap na magkausap sila. Wala tayong magawa sa mga ganon. For your comments, just write down below. And don't forget to share, like, and subscribe my YouTube channel, Broadcasters Viewpoint.
At huwag kalimutan i-click ang notification bell para lagi po tayong updated.